Pagkatapos ng naganap na laban, pinuntahan kaagad ni Salvador si Pedring upang agapan ang anumang malubhang pinsala na natamo nito. Bali ang kaliwang braso at ganun din ang mga tadyang nito. Patuloy ang paghagos ng dugo sa bibig ng kanyang kaibigan. Dali-daling pinasan ni Salvador si Pedring kahit na siya mismo ay may mga pinsala din sa katawan. Pinipilit ni Salvador na huwag manghina kahit halos mangalay na ang kanyang mga braso sa bigat ng katawan ni Pedring. Hindi lamang dahil sa bigat ng laman nito, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na ngayon ay pasan din niya. Sa bawat hakbang palabas ng gubat, ramdam niya ang pagkirot ng kanyang dibdib, ang hapdi ng sariwang sugat at ang pagod na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit hindi siya maaaring huminto. Hindi ngayon, hindi sa ganitong sitwasyon. Ang hininga ni Pedring ay putol-putol. May kasamang impit na ungol. Ang dugo ay patuloy na tumutulo sa kanyang bibig. Sa tuwing madadapa si Salvador sa mga ugat ng puno, bumabagsak sila sa lupa at naghahalo ang putik ng gubat na mas lalong nagpapahigpit sa kanyang kapit sa kaibigan. Konting tiis lang, pare. Malapit na tayo. Bulong niya, kahit hindi siya sigurado kung naririnig pa siya ni Pedring. Sa wakas, narating nila ang maliit na kubo sa gilid ng baryo, ang tahanan ni Mang Isko, ang pinakamatandang manggagamot sa kanilang lugar. Kilala si Mang Isko hindi lamang sa paghilot ng bali at pagpapahilom ng mga sugat, kundi pati din sa kakayanan niyang makipag-usap sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Halos padabog na itinulak ni Salvador ang pinto ng kubo. "Mang Isko, tulungan niyo kami!" sigaw niya. Agad na lumabas ang matanda, nakasandal sa kanyang tungkod. Ang mga mata tila sinusuri ang sitwasyon bago pa man magsalita. "Iga mo siya riyan," utos ni Mang Isko sabay turo sa isang banig. Inilapag ni Salvador si Pedring at doon niya napansin kung gaano kaputla ang mukha ng kaibigan. Parang hinigop ang kulay at lakas mula sa katawan nito. Mabilis na kumilos si Mang Isko, dinurog ang mga dahon, pinakuluan ng ilang ugat at bumulong ng mga dasal na hindi pamilyar sa pandinig ni Salvador. Habang ginagamot si Pedring, napansin ng matanda ang sugat sa katawan ng albularyo. "Hindi lamang aswang kalaban mo ngayon, iho," seryosong wika ni Mang Isko. "Si Linda," mahinahong sagot ni Salvador. "Kailangan ko siyang hanapin." Tumango ang matanda, saka dahan-dahang kinuha ang mangkok na may tubig at tabo. Isinuso niya roon ang kanyang daliri at iginuhit sa hangin ang isang simbolo. Biglang nag-iba ang amoy ng paligid, parang samyo ng mga bulaklak. "Wala na siya sa mundong ito," bulong ni Mang Isko. "Dinala siya sa mundo ng mga engkanto." Nanlaki ang mata ni Salvador. "Pero bakit? Maaari kayang napusuan siya?" "Oo," sagot ng matanda. "Isang prinsipe ng mga engkanto. At kung buhay pa ang dalaga, may pag-asa pa." Kinagabihan, kahit pagod at sugatan, muling bumalik si Salvador sa gubat. Dala niya ang pangarit, ang buntot ng pagi, mga punyal sa kanyang baywang at isang maliit na sisidlan ng pulbos na ibinigay ni Mang Isko. Sa gitna ng katahimikan, napansin niya ang kakaibang liwanag, parang alitap-tap, ngunit mas maliwanag at mas malamig ang ningning nito. Sinundan niya ito hanggang sa makarating sa isang malaking puno ng balete. Ang mga ugat ay parang ahas na lumalambitin. Biglang may nagbukas na hindi niya mawari kung pinto o kung ano. Basta parang napunit ang realidad. At sa kabila ng parang pinto ay doon niya nakita ang mundo ng mga engkanto. Isang lupain na kumikislap sa kulay.
mga kulay na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Pumasok si Salvador sa lagusan. Pag-apak niya pa lamang ay biglang nagliwanag ang paligid niya. Kung sa mundo ng mga tao ay gabi, dito ay umaga. Hindi na niya pinansin ang pagbabago ng paligid. Maingat siyang naglakad-lakad. At kahit na madami siyang nakakasalubong na iba't ibang nilalang, ay parang hindi siya nakikita o sadyang hinahayaan lamang siya ng mga ito. Nagtataka man, pinagwalang bahala na lamang niya ang mga napapansin sapagkat hindi yun ang pakay niya. Patuloy na naglakad ang albularyo. At kahit pakiramdam niya na napakahabang oras na ang lumipas, hindi pa din sumasapit ang gabi. Para bang walang katapusan na umaga iyon. Hanggang sa makarating siya sa gitna ng napakagandang lungsod. Nakita niya ang isang malapalasyong gusali. Pumasok si Salvador. At gaya ng dati, hindi man lamang siya pinansin ng mga nakakita sa kanya. Sa gitna ng palasyo, nakatayo ang isang nilalang na may korona ng mga bulaklak at ang mga mata parang mga bituin. Napakaganda niyang pagmasdan at kahit na isang lalaki pa si Salvador, hindi niya may kakaila na humanga sa taglay na kagwapuhan ng nilalang na ito. Sa likod niya, nakatayo si Linda, walang kibo. "Bakit mo siya kinuha?" tanong ni Salvador. Ngumiti ang prinsipe. Isang ngiting maganda ngunit nakakakilabot. Dahil siyang susi. Ang dugo niya ang tulay sa dalawang mundo. Alam ni Salvador na hindi niya makukumbinsi ang engkanto na ibalik ang dalaga. Wala na siyang mapagpipilian kundi ang sapilitang pagkuha dito. Walang ano-ano'y sumugod si Salvador. Ngunit ang paligid ay tila nagbago. Ang lupa'y parang naging salamin. Ang hangin ay bumigat. At mula kung saan, lumitaw ang tagapagbantay ng prinsipe. Mga nilalang na may pakpak ng parparo, ngunit kuko ng mga halimaw, at mayroon silang mga kanya-kanyang armas. Sumabog ang labanan. Ang pangarit ni Salvador ay kumikislap sa bawat paggalaw nito, humihiwa sa hangin at sa laman. Napakagaling na niyang makipaglaban. Nagagawa niyang magpalit-palit ng sandata ng walang kahirap-hirap. Gumagamit din siya ng buntot ng pagi. Hinahampas ang mga nilalang habang nagtatangkang lumayo sa kanya. Kahit ang prinsipe ng mga engkanto na si Leonel ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nagawang mapatay ni Salvador ang 3 sa 5 tagapagbantay. Tinamaan siya sa tagliran ng isang sibat. Dumaplis lamang ito. Napalod si Salvador pero agad din namang tumayo. "Hindi ko kayo uurungan," sigaw niya. Sabay sabog ng pulbo sa hangin. Napatras ang mga engkanto. Tila nasusunog ang kanilang balat tuwing malalapatan sila ng pulbos. At habang umaatras ang 2 engkanto, nagawa ni Salvador na ihagis ang 2 sa kanyang punyal. Tumama ang mga ito sa ulo ng isa at sa dibdib naman ng isa pa, na agad na kumitig sa kanilang buhay. Nang hihina man, hinarap niya ang prinsipe. Wala na siyang pinalipas na sandali at nagbanggaan sila kaagad. Kislap lamang mula sa kanilang mga sandata ang makikita dahil sa bilis ng kanilang galaw. Ang bawat galaw ng prinsipe parang sayaw. Mabilis pero malumanay. Subalit mapapansin din na hindi ganon kabihasa ang prinsipe pagdating sa pakikipagtunggali. Oo, mabilis at malakas ito, pero ang karanasan ni Salvador ang malaking kalamangan ng albularyo. Ilang palitan lamang ng atake ay unti-unti nang nasusugatan ng prinsipe. Hindi nagtagal ang kanilang labanan. Sa huli, nagawang tamaan ni Salvador ang korona ng prinsipe. Ito ay nabasag. Sumambulat sa hangin na tuluyang nawasak. Ang korona niya ang kanyang pinagkukunan ng lakas, kaya nang masira ito, agad siyang nanghina. Hindi intensyon ni Salvador ang patay ng prinsipe. Kaya nang makita niyang bumagsak ito, agad siyang nagtungo kay Linda, na sa mga panahong iyon ay parang nahimasmasa na.
at parang nagtataka kung nasaan siya at kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Pagkalapit sa dalaga ay mabilis na gumuhit ng mga marka si Salvador sa lupa gamit ang mga abo sa kanyang sisidlan na hinaluan ng sariling dugo. Isang bilog na may mga simbolo at komplikadong mga linya ang kanyang binuo. Nang matapos ito ay umusal siya ng isang dasal. Hinawakan niya ang dalaga at pumadyak sa lupa. Nagliwanag ang pabilog na simbolo at sa isang iglap, nasa harapan na sila ng bahay ni Mang Isko. Doon, nakita niya na nakapaghanda ang matanda ng katulad na simbolo at ito ang nagkonekta sa dalawang mundo. Isang beses lamang itong pwedeng gamitin sa loob ng isang taon, kaya't hindi nila basta-basta pwedeng gamitin pa. Dahan-dahang ibinaba ni Salvador si Linda na naguguluhan pa din. Ano pong ibig sabihin ng mga nangyari? Bakit ako nandun sa lugar na yun? Bakit may labanan? Bakit may labanan na naganap pagkatapos andito na tayo? Ipinaliwanag ni Salvador sa dalaga ang lahat habang sila ay nakaupo sa tabi ng higaan ni Pedring. Hindi mapigilan ni Linda ang pagtulo ng kanyang luha habang nakikinig sa kwento ng albularyo. Si Pedring naman may ulirat na subalit hinang-hina pa din ito. Mababakas naman sa mukha nito na napawi na ang lungkot sa pagkawala ng kanyang anak. At doon, natapos ang gabi ng mapayapa. Ilang araw pang nanatili si Pedring sa bahay ni Mang Isko, habang si Linda naman inihatid na ni Salvador sa kanilang tahanan. At upang isalaysay na din ito ang mga nangyari kay Pedring. Nag-aalala man, wala na itong nagawa sapagkat sinigurado na ni Salvador na ligtas ang kanyang asawa. Umuwi ang albularyo sa kanyang tahanan gaya ng dati. Hindi na nagtaka ang asawa. Bagkus ay nakinig lamang sa kwento ni Salvador habang ginagamot ang kanyang mga sugat. Hindi na muling bumalik ang dating katahimikan sa baryo. Matapos ang insidente patungkol kay Linda. Kahit na iligtas ang dalaga, alam ni Salvador sa kaibuturan ng kanyang puso, ang mga engkanto ay hindi basta-basta nagpapatalo. At ang prinsipe na kanyang nakaharap ay hindi isang pangkaraniwan. May mas malalim na dahilan kung bakit kinuha si Linda. At yun ay naalala ni Salvador, ang pagkonekta sa dalawang mundo. Unti-unting nabuo sa isipan ni Salvador ang isang hinala. Ang lahat ng ito may kaugnayan sa pagkawala ng kanyang ama.